Hello guys, for today's video, magluluto pala ako ngayon guys ng donut gamit ang saging na saba. Ayan guys, nagbalat pala tayo dyan ng saba. Isang piling yung binalatan ko yan guys, pero kalahati lang yung gagamitin ko guys. Pero hindi ko yan nabilang kung ilang saging pala yung magamit ko kasi imamash ko muna siya lahat, pero hahatiin ko. Yung iba, lagay ko muna sa fridge. Ayan guys, naisipan ko lang tong gawin guys para sa aming merienda. Kasi para naman maiba yung merienda natin, no. Ayan, tapos na tayo magbalat. Ngayon, i-mash ko lang siya lahat guys. Saka ko siya hatiin. Oh, ayan guys, inisa-isa ko lang dyan pag-mash yung mga saging. Medyo iba pala yung saba guys kaysa lakatan. Medyo mahirap siya kasi mas buo-buo siya agad kahit ginamitan na natin ng tinidor. Kasi yan lang naman pang mash natin guys. Di ka guys sa lakatan mabilis siya madurog. O ayan. Ayan guys, naglagay pala ako ng isang itlog dyan. Tapos syempre ayan, mix ko lang siya. Mekos saglit habang mag-mix yung ating mga ingredients na nilagay. O, dito naman tayo sa ating dry ingredients guys. Naglagay lang ako dyan ng all-purpose flour. 3 cups pala yung nilagay ko dyan guys. Pero syempre, sinala ko lang dyan. Isip muna natin para walang buo-buong mahalo doon sa ating mixture na gagawin or sa dough na gagawin. Tapos ayan, nag-add din ako ng baking powder. 2 teaspoon yung ginamit natin. 2 teaspoon and 1/2 pala yung ginamit ko dyan na baking powder. Syempre, isip lang din natin para walang mamumuo sa ating dough na gagawin natin. Make sure lang natin na ayan, para walang buo-buo na mahalo na flour guys. Ayan, kaya sinasala ko talaga siya guys. Ngayon, hinalo-halo ko lang yung mga dry ingredients natin para mag-mix sila ng maayos. Para magpantay yung lasa sa ating dough na gagawin. Ngayon, hinalo ko naman guys yung ating saging at saka yung flour natin. Kasi gagawa pala tayo ng dough. Siyempre, medyo mahirap to guys kasi naghalo tayo ng saging. Medyo may pagka-sticky talaga yung dough natin ngayon. Medyo struggle talaga yung gagawin natin ito guys. Ayan, hinalo-halo ko lang muna siya sa sandok yan guys sa rice cooker yung ginamit ko. Tapos hindi na kaya guys, ayan, kinamay na natin. Pero syempre, make sure na naghugas tayo ng kamay guys. Pero naghugas ako dyan guys. O diba, sobrang dikit kasi may saging kasi siya na saba. Pero yung gagawin natin guys para hindi at maiwasan natin yung pagka-sticky sa ating dough, maglagay lang tayo ng oil sa ating kamay para hindi dumikit kasi medyo mahirap talaga siyang gawin. Ayan, nag-form na pala ako dyan ng donut guys. Ayan, diba, para lang ako naglaro dyan. Pero hirap na yan guys. O ayan, nakagawa na tayo ng isa. Another na naman, gagawa ulit tayo. Ayan, 1 tablespoon pala yung ginawa natin dyan, yung panukat. Pero 2 beses akong niya ng 1 tablespoon para lumaki. Yung una, 1 tablespoon kaso medyo maliit siya, nag-adjust ako. Ginawa ko na ng 2 guys para mabilis naman din matapos. Kasi pangkain lang naman to. Kaya lakihan na natin yung sukat para wala nang balikan, isang kain lang. O ayan, 'di ba naka-form na ako ng 2 diyan guys. O ayan, mahirap talaga siya kasi malagkit siya, sticky. O ayan, tapos na tayong gumawa guys. Ready to na siya, fried. Ayan guys, piprituhin na natin yung ating saba donut. Ayan, naglagay ako ng kawali at saka syempre naglagay din ako ng mantika. Ayan, gumamit pala ako ng stick dyan guys para malaman natin kung mainit na yung mantika. Tapos syempre nilagay ko na yung donut na saba natin. Ayan, kumulo-kulo na siya guys. Ayan, naluto na. Ang bilis lang guys. Binilisan namin guys kasi oras na ating merienda na talaga guys. O diba, nag golden brown na yung donut natin. Ayan na yung donut natin guys. Iko-coat muna natin yan siya sa white sugar kasi hindi tayo nag-add ng sugar kanina.
kasi para maiwasan yung matamis guys. Pero kung mahilig naman ka guys, pwede din kayo mag-add doon sa mixture natin ng sugar. Sa akin, ikukot ko lang yung sugar namin. Ayan, kain po tayo. Thank you for watching.